Hello children! Kumusta? Nandito tayo upang pag-aralan ang asignaturang Math para sa ikapitong linggo. Ang aralin ay pagbuo ng mga hugis na simetriko alinsunod sa ibinigay na simetrikong linya. Alam kong nakahanda na kayo upang pag-aralan ang ating bagong aralin. Ako si Miss Edsy, ang inyong gurong makakasama para sa araling ito. Sa nakaraang aralin ay natutuhan mo ang pagtukoy ng mga bagay at hugis na simetriko o symmetrical figure sa pamamagitan ng pagguhit o paglikha ng simetrikong linya o line of symmetry gamit ang broken lines. Halina't balikan natin ang inyong nakaraang aralin. Tukuyin kung tama ang pagkakalagay sa line of symmetry sa mga larawang nagpapakita ng symmetry. Isulat ang check kung tama at X naman kung mali. Para sa unang larawan, ano kaya ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay check. Pangalawang larawan, tama ba ang pagkakalagay sa line of symmetry? Ang sagot ay check. Tama. Pangatlong larawan, tama ba ang pagkakalagay sa line of symmetry? Ang sagot ay X. Pang-apat na larawan, nasa tamang bahagi ba ang line of symmetry? Ang sagot ay check. Panlimang larawan, tama ba ang pagkakahati o pagkakalagay ng linya? Ang sagot ay X. Tama ba ang iyong sagot sa ating limang mga larawan? Kung tama ay binabati ko kayo. Gamit ang linyang simetriko o line of symmetry na ipakita sa larawan ang simetrikong hugis o symmetrical figure. Ang broken lines na makikita sa larawan ay tinatawag na line of symmetry. Ang line of symmetry ay ginagamit upang maipakita ang hugis simetriko o symmetrical figure. Tingnan ang larawan sa ibaba. Subukin mong iguhit ang isang bahagi nito. Anong larawan o hugis ang mabubuo? Sa pagguhit ng nawawalang bahagi, ay tingnan o gayahin lang ang nasa kaliwang bahagi nito. Pantay ba o pareho ang mga hugis? Yan, pantay na at buo na ang ating larawan. Sa pamamagitan ng pagguhit ng kalahating bahagi, makikita na ang hugis na nabuo ay isang pentagon. Ang pentagon ay isang hugis na may 5 panig o 5 sides. Narito pa ang iba pang mga halimbawa. Makikita natin dito ang kalahating bahagi ay nasa parteng ibaba. Ang iguguhit natin ay ang nawawalang bahagi sa itaas. Kailangang pantay ang iguguhit mong nawawalang bahagi doon sa parteng ibaba. Ayan, buo na ang ating hugis. Ano ang nabuong hugis? Ito ay ang tinatawag na cylinder. Narito pa ang isa pang halimbawa. Iguhit nga ang nawawalang bahagi ng ating larawan. Ano ang nabuong larawan? Ito ay isang arrow. Ang arrow ay mayroong simetrikong hugis. Paano nga ulit iguguhit ang nawawalang bahagi ng isang simetrikong figure o hugis? Iguhit ang kalahating bahagi kahugis ng kalahating bahagi nito. Ang mga bahaging ito ay tinatawag na symmetrical figures.
Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Hanapin ang nawawalang kalahating bahagi ng bawat larawan. Tukuyin ang titik ng tamang sagot. Iwasto na natin ang pagsasanay. Ang sagot sa unang bilang ay titik B. Ang sagot naman sa pangalawang larawan, titik E. Pangatlong larawan, ang sagot ay titik A. Ang pang-apat naman, ang nawawalang bahagi nito ay ang titik D. At ang panghuling larawan, ang simetrikong bahaging nawawala nito ay ang titik C. Tama rin ba ang iyong sagot? Kung gayon, binabati ko kayo mga bata. Ngayon ay dumako na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Iguhit ang kalahating bahagi ng bawat larawan alinsunod sa ibinigay na line of symmetry upang mabuo ang larawan. Tukuyin kung anong hugis o larawan ang nabuo. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, sa iyong kwaderno, iguhit ang kalahating bahagi ng bawat larawan sa ibaba upang mabuo ang larawan. Gamitin ang simetrikong linya o line of symmetry upang matukoy ang hugis o larawang nabuo. At dito na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw na ito mga bata. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung kayo ay bago pa lang sa ating channel at nais nyong makanood ng mga panibagong aralin para sa ikatlong baitang, ay pindutin na ang subscribe button upang maging update kayo sa ating mga susunod na aralin. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!